Ay, higanting isda naman nga ni ho ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the go! Hindi ko na kaya. Ayun na nga niyo mga kamangyan, grabe, sobrang namis talaga ho namin yung magluto ng garni kalaking isda. Parang last na luto pa namin na rin nung 1996. 1996? Sa sobrang laki nga niyo na rin mga kamangyan, tingnan nyo naman kasing laki na nung pamangkin ko. Salamat! So hindi ko sure kung ano talaga yung tawag sa isda na rin mga kamangyan, pero sabi ho nila ari daw ay yung maya-maya. Dati ho kasi nung bumili kami nung maya-maya tapos garni din kalaki, parang ang kulay nun ma-orange-orange na ma-red-red ganyan. Ito parang maputla-putla. I think nung isang araw pa to. Ala hindi! So may iba't ibang kulay daw ho kasi nun mga kamangyan. And ayun, mag-comment na lang ho kayo kung anong klase ng isda yan. At habang inalinisan nga ni ho pala ni tata yung isda din ni mga kamangyan, ay tingnan nyo naman ho yung pamangkin ko din at galit na galit. Bakit daw inasaktan yung isda? Wari ko'y napapagalitan na si tatay. Aroy Baka matagas si Asin. Kasi mo tatay, wag. Oh. Oh. Ay sabi ko nga ni Houdini kay Asher ay hayain na at gawa ng kapag tinigil ni tatayaan ay wala kaming pang ulam mamaya. Salamat! Medyo may kabigatan nga ni ho pala yan mga kamangyan. Gawa ng yan nga ni ho ay 6 na kilo. Kapag binili daw ho yan nung as in talagang isang buo ng isda, 200 pesos ang isang kilo. Pero kapag yung kilo-kilo yung agayatin mo, ganyan kunyari 2 kilo lamang, 300 pesos ang isang kilo. Isang buo na ho yung binili namin pero hindi ko alam kung nakatipid ba kami o lalong nagastusan. Aroy. So sadya hong isang buo yung binili namin diyan mga kamangyan. Gawa ng ang agawin ho namin diyan ay yung steam yung buong isda. Kasi dati nung nag-steam din kami ng maya-maya, talagang nasarapan kami ng bonggang-bongga. Wow, bonggang-bongga. Bali, ang bumili ho pala niya sa palengke mga kamangyan ay si Kuya Julius nyo. Tapos, may chika agad siya pagdating. Sabi niya, sa palengke, natutuwa daw yung mga nagatinda doon kapag ang unang bumili sa kanila ay lalaki. Kumbaga, yun yung inatawag nilang pampabuenas. Tapos, kunyari, nagbayad na. Yung pera, ahampas-hampas doon sa paligid ng tindahan. Kumbaga, lumapit na mga customer. Wow, lumapit na mga customer. So, nung nabanggit niya yun, parang doon pumasok yung mga realization na dati ho, kapag ako yung unang nabili sa kanila, parang nakasimangot. Aray, hindi. Siguro sa isip-isip nila, ay babae, malas to. Sabi din nga ni Kuya Julius nyo, ilang beses na daw yun nang nangyari na parang tuwan-tuwa sila, ganyan. So parang ang plano ko na sunod, hindi na siya yung uutusan kong mamalengke. Ala, pinagbawalan. So after nga ni pala makaliskisan ni tatayaan mga kamangyan, ay ayan nga ni at hinugasan ko na, parang nga ni maluto na natin. So medyo dahan-dahan nga ni pala ako sa paglilinis diyan mga kamangyan, gawa ng may mga matatalas talaga siya na part. Oh, matatalas na part. So yung kaliskis niya, yung parang mga palikpik diyan, talagang napakasakit. So si tatay kanina ay nasugatan, so nagdugo-dugo yung kanyang daliri. Sabi ko nga ni pag ako nasugatan nito, papaluin ko to. Ala, hindi. Maliban nung sa steam mga kamangyan, ang madalas din talaga naluto din sa maya-maya, ayun nga ni sinabawan, sinigang. Talaga namang mapaparami yung kain mo. Pero kung sakaling walang maya-maya na tinda diyan sa inyo mga kamangyan, pero gusto ninyo na garning luto sa agawin namin, masarap din yung isda na tuna. Pero kami parang di pa namin natatry na magluto talaga ng isang buong tuna na isda. Kasi madalas talaga kapag napunta kami ng palengke, gayat-gayat na yung tuna. Kasi wala din naman halos talagang nabili nung isang buong tuna, gayaan. After nga ni pala malagyan ng hiwa ni Kuya Julius nyo yung isda mga kamangyan, ay ayan nga ni at may mga pinahid-pahid lang ako diyan para talagang malasaw. Oh, malasa. So baka nagataka kayo kung ano yan mga kamangyan. Bali may mga pinagsama-sama lang ako diyan. Yung paprika, onion powder, garlic powder, asin, paminta, at saka ho itlog. Tapos ayan, hinabol ko lang ho palang ilagay diyan, ari nga ni lemon. So yan ho talaga yung magabigay ng lasa diyan mga kamangyan. Tapos doon sa pinakang loob, naglagay lang ho ako na rin nga ni celery. Bali yun ho ay pampabango at pampalasa na rin. So depende naman ho sa inyo mga kamangyan kung ano yung mga gusto ninyong ipaglalagay diyan. Pwedeng durian. Ala, durian. Medyo namang problema pa nga niyo kami nung una diyan mga kamangyan kasi akala talaga namin ay walang foil. Buti na lang talaga at meron palang napasama. Salamat. Kapag wala ko kasing foil mga kamangyan, medyo may ihirapan talaga kami kasi yung mga nilagay namin pampalasa doon baka malaglag, ganyan. So at least kapag may foil, parang mape-preserve siya. Mape-preserve. At dahil nga niyo medyo mabigat na ring isda mga kamangyan, parang nakatatlong layer ng foil diyan si Kuya Julius nyo. Kasi kailangan talaga na hindi man masisira yung foil. Tapos parang ang akalabasan niya, yung container na parang foil yung itsura, gayon. Bali rin nga niyo palang medyo malaki-laking tulyasi yung agamitin namin mga kamangyan. Tapos ayan, may nilagay lamang kami na parang mga kahoy-kahoy. Yan o yun sa palapa noong nyog. Kailangan hindi man maaabot ng tubig yun nga ni isda, gawa ng steam lang yung agawin natin diyan. Medyo matagal-tagal din nga pala yung pag-steam na agawin diyan mga kamangyan. Siguro mga 30 days. 30 days? Isang buwan agad? Hindi. Siguro mga 1 hour lang mga kamangyan. Habang inaantay nga namin
namin yan na maluto mga kamangyan, nagbasa-basa ako ng comment doon sa last ko na post. At grabe natutuwa ako kasi ang dami din palang nagamit nung sabon na inagamit ko, yung Beauty White Soap ng Glow Base. So sabi nung isa, hi silent supporter here in Canada, I have been using this for almost 2 years and it works for me, must try. And grabe, super ganda niya. Tapos sabi nung isa, nice po yung sabon na yan sisi kasi yan din ang ginagamit ko. Tapos yung isa naman, ganyan din ako, ang dami ko nang ginamit na product pero mas lalong dumami tagyawat ko. Pero ngayon, I'm so happy sa gamit kong sabon na Glow. Tapos yung isa naman sabi, legit nagatuyo at nagalabas agad tagyawat ko dyan. Ito lang sabon na di nahap di mukha ko pag matagal na gamit. Kung noon pa sana to nagawa, baka hindi bako-bako mukha ko ngayon. And promise, kahit magbasa-basa kayo ng mga review, ang dami na talagang napakinis, napaputi noong sabon na yun. And super nakakatuwa kasi makamasa yung price niya. Kasi yung isang pouch nun, 5 na yung laman. So matagal mo na magagamit, pwede sa mukha, pwede sa buong katawan. And hindi lang sa pambabae, pwede din yun sa lalaki. So ang dami din doon nag-comment kung saan daw makakabili nung legit talaga. Marami naman kayo makikita sa Black App, dito sa Blue App. Itatag ko na rin sila mga kamangyan para talagang sure na sure. For the go. So ayan, balik na tayo din mga kamangyan. Alam nyo, habang inahintay namin na maluto yan, talagang naaamoy na namin yung kalam ng sikmura namin, hindi na namin mapigilan. Sobrang arte. Bantay na bantay din pala namin yan mga kamangyan, talagang halinghinan. Gawa ng syempre, baka mamaya sobrang iga na pala ng tubig. Kapag ay kasi possible na pangit din talaga yung maging lasa noong isda. Tapos ayan, inapunas-punasan na ang ng mga pampalasa, gayaan para talagang juicy, malinamnam, hanggang dun sa tinik. Hanggang dun sa tinik. Tapos ang isa pang nakakatuwa diyan mga kamangyan, kasi nga ni malaking isda siya. Grabe talaga yung laman niya, as in talagang parang karne na yung lasa niya. So feeling ko masarap din talaga kapag prito. Ang isa pang nagapasarap diyan mga kamangyan, syempre diga steam na yan, malinamnam na, nilagyan na namin ng mga pampalasa. Isa pa ho diyan, nagagawa kami ng pinakang sauce niya. So dalawa yon, meron nung toyo na may sili, gayaan. Pero yung pinaka-the-best dun yung mayonnaise na alagyan mo ng garlic powder, asin, paminta, lemon, asukal, at saka kung ano-ano pa. So yung lasa niya parang yung sa white sauce ng mga mamahaling restaurant. Mamahaling restaurant. And promise mga kamangyan, nung unang-unang nagawa namin yung parang araw-araw na lang kami nagka-crave na parang gusto na namin ng steam na isda. Tapos yung may white sauce. Wow, grabe, napaka-arte. And after 1 hour nga niyo mga kamangyan, sa wakas nga niyo ay naluto na aring higanting steam na isda. Dahil nga niyo okay na rin mga kamangyan na bay, alam niyo na ho. Kumuha na ho kayo ng bahaw diyan at kami ho ay sabayan niyo ng kumain din for the go. So ayun, grabe, sobrang namiss talaga namin yung garning ulam mga kamangyan. And ang sarap niya talaga. Alam mo yung kung nagda-diet ka, parang ay papagpabukas mo na lang. At baka rin may magtanong sa inyo kung malansa ay mga kamangyan. Hindi. As in, talagang walang kalansa-lansa. Ang linamnam. Ewan ko kung depende ba gayon sa pagluluto o ano. Basta samahan nyo na lang ng pagmamahal. Sobrang arte. Simula rin nung nakapagluto kami niyan mga kamangyan, naging favorite din talaga namin. Lalo na si Ate Shane, as in talagang kapag napunta kami ng Kubo, sabihin niyan, magluto ulit tayo ng steam na isda. Kaya ako kapag nakakatsamba kami na merong malaking isda doon sa palengke na kumatik steam na agad namin yan. So kung malapit lang kayo din mga kamangyan, ipapatikim ko to sa inyo. Sobrang arte. So yun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo ng ating page at i-share ang video, no? O siya, hanggang dito na lang ang haring ating video at anam namin pa namin. Aray, bye-bye, love you. Hoy!